Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Bahagi pa rin ito ng Kapaskuhan. Ikawalong araw. At i-advance ko na rin manigong bagong taon sa inyong lahat. Panyaya na kung saan ay ninanais natin ang isang manigong bagong taon, mas maayos na bagong taon, mas mapayapang bagong taon, mas magaan na bagong taon 2026. At nawa, tayo ay gabayan ngayon kasi ngayon ay kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Bilang ina ng Diyos. At nawa, huwag nating kalimutan na katulad ni Maria, nawa, madala-dala natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. So kanina kasi pinamigay natin yung mga inihandog ninyong mga alay sa loob ng siyam na araw ng ating nobinaryo sa mga kapatid natin na sa tingin natin ay mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. So bahagi yun. So sabi ko ng mga kabataan kasi sila yung nag-ayos na kulang-kulang 300. Sabi ko doon, bago ako na bigay, ay nagsalita ng konti. Sabi ko ay, bakit natin ginagawa ito? Kasi ito ay panahon ng pagbibigayan. Yun ang kanilang sabi, panahon ng pagbibigayan. Pero sabi ko, higit sa lahat, ay ito'y panahon ng pagpaalala natin ng alin, pagbibigay ng Diyos. Paalala sa atin. Nang higit na ibinigay ay ang sarili ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan ng Diyos. Kasi kapag nakalimutan natin ng Diyos, kahit na ginagawa natin, sabi na natin, baka hindi tayo makarating ng maayos sa ating patutunguhan. Kinakailangan ay palagi natin isinasa-isip ang Diyos. At ang halimbawa natin ay alin? Si Maria. Si Maria. At nais natin pag nilinilayan ngayon, tayo, nakita yung palagi kapag panahon ng bagong taon, may nakalagay tayong mga prutas, mga bunga, bahagi ho. Sabi na siguro natin, ano ba yan? Pamahigit ba yan? Yung mga bunga tayo, bahagi, tawag nyo ba yan? Ang tayo nilalagay yan, sabi nyo, ito ay tawagin na ikaan ng una dito sa hindi ko na ipapaliwanag yung Christian living kasi makakalala natin ay ito ito'y pamahingin kapag may prutas ka, suswertehin ka kaya hayaan nyo na sa bagong taon na ito yung bibigyan natin ng pagninilay, prutas sa lumang tipan. Bahagi yun, anong sabi ng Panginoon sa lumang tipan? You shall bring the first fruits of the soil into the house of the Lord your God. Matagpuan natin yan sa aklat ng Exodus, chapter 23, verse 19. So, sa araw na yun, dinadala natin. Sabi na hindi naman yun ang first fruit. Well, para sa taon na ito, 2026, bahagi yung unang araw, inihahandog natin ang mga prutas na yan bilang mga bunga ng ating paghihirap. Para sa mga Israelita, ang tawag nila yun ay alin? Bikurim. Bikurim. So, yun ay sa salitang Hebreo. Bikurim. Na alin?
Yan ay bahagi ng paghahandog. Paghahandog ng may pagpapasalamat. No? Paghahandog ng pagkakali. Parang offering natin kapag sa loob ng misa. Paghahandog ng pagkakasalamat. Kaya kami inihahandog, at huwag natin kalimutan, kaya kayo nakapaghahandog, sapagkat may ihahandog kayo. No? Sabi ko nga, huwag kayong maghahandog kapag inihahandog ninyo, ay ninakaw ninyo. Hindi ninyo yun. No? Hindi tamang paghahandog yun. No? At pangalawa, ay din yun, pagpapahayag ng pananampalataya. Pagpapahayag ng pananampalataya. Para sa mga Israelita, mayroon silang pitong prutas na inihahandog. No? Well, hindi naman sila bunga. No? Yun ang pinakali. Bunga. Hindi fruit. Kasi fruit ay bunga. No? Pwede sabihin natin ng bunga. Sa atin, pag sinabi natin prutas, kasi dito, masasabi natin baka hindi ito prutas para sa atin, pero bunga. Ano itong pito na ito? Wheat, trigo, barley, grapes, ubas, figs, pomegranates. Sabi ng iba ay nagmisa ako sa galalan kanina. Sabi niya, Father, meron na ulit yung pomegranates. Ani, mayroon olives. At pang-ito, dates. Bahagi ko. Itong pito na ito ay kalimitang iniaalay ng mga Israelita. Doon kung saan? Sa templo ng Jerusalem. Lalong-lalo na sa mga tinatawag ni dating pagdiriwang, panang ang pagdiriwang ng mga Israelita. Ang mga unang Kristiyano, ganoon din. Lalong-lalo na tinapay mula sa trigo, alak mula sa ubas, oil mula sa olibo, at mga prutas. Pero yung kinoconsecrate lang, of course, hindi yung tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Alito hindi na paspasan, mamaya, papaspasan natin ito. Isama na rin natin, yung inyong mga, alam natin na kung sabihin ng iba na nag-iipon ng mga prutas. Lalo na rin prutas ng mga bilog. Pero bahagi ko yun. Yun yung biblical passage natin, huwag natin kalimutan. Hindi lang mo yung Chinese origin. Huwag natin kalimutan.